Ako si Clarice de Guzman, ang well as soul diva ng Antipolo. Did you ever feel, ba't ganon? Lahat sila sumikat na. Sabi ko siguro hindi ako para sa singing. Hanggang diyan ka na lang. Nagulat ka ba na pinagkakaguluhan ka na? Yes. Paglabas ng house. As mom pa nga tawag sa akin, nakakatawa. Diba? 12 years na po ako sa showbiz, never ko na-experience yung ganyan na kahit sino nakikilala ka. Oh, What the- Sa isang iglap po, nagkasakit, sabay. Isa nga lang po, mahirap na eh. Sabay pa. Have you fully recovered from No. losing him? Hindi pa po talaga. First birthday niya na, hindi na namin siya kasama. Na-imagine ko last year talaga na nagsa-celebrate lang kami. Ngayon, wala na siya. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. And guess who I am with today? The one and only Clarice. Yes. It's her moment to shine. Yes. Ayan! Hello, Miss Karen! Alright, alamin natin na ang kwento ng buhay niya at may sorpresa kami para sa inyo. Wow! Tara, ang ganda naman dito. Oo, maganda. Alam mo, what I remember sa PBB, nagulat ako. Ang galing mo magluto. Sabi nga po nila, yung talagang nanilig ko rin po. Hello po. Ay, welcome, welcome. So, meron akong dala sa inyo, bagong chef. Ito na po siya. JR. Mag-a-apply daw po siya. Mag-a-apply po Cook ako. ninyo, chef. Diba? So, ang galing mo magluto. Yes, Yeah. naman ako talaga po sa parents ko. Namana mo Sa papa yun. ko kasi yung papa ko is cook siya sa barko. At yun eh, no? Yes po. Oo. Nahihilig lang ako magluto doon. Nag-enjoy ako at natutuwa naman po ako na nagugustuhan nila yung mga luto. At hindi lang yun na cooking is therapy. Yes. Kaya this afternoon, we are going to make you cook. Magluluto ka. Oh my Halika God. na, magluto na tayo. Grabe. So, I'm gonna challenge you at gusto ko Wow. makita ka magluto, Sige. di ba? Sige, try po natin. Hindi naman pwedeng sa PBB ka lang nagluto, di ba? Ang ginanda namin, ano ginanda natin, JR? Kuman na gambas. Ay, ano ba naman yan? Wow, ang social Oo, naman ano dito. ba May yan? budget. Oh, may budget. May budget ako Okay, sila. let's go. Yan. Okay. Aba, naka-on na ba to? Ayan, okay. Butter. Yan. Anong hilig mong lutuin? Ako po, usually talaga, Miss Karen, dahil mahilig po yung parents ko sa Filipino food. Ah, yun talaga. But you were really cooking for your parents? Yes po, lalo na Oo. nung medyo nagkasakit nga po. Yung father ko is medyo hirap na. Apektuhan na rin po kasi yung vision niya. Ah, talaga? Po, Yeah. Kaya yun ang dapat, alam mo tayong mga Yes. Pilipino, dapat bantayan natin yung ating asukal. Yes, Right? po. It's the sugar, no? Yes, sugar po. Lahat. Lahat po. Salt, yung alat. Oo. Then ano naman to? Oh, Lagyan mo nga po chili. natin Ano ng ba mga yun? condiments. Yeah, condiments. Gusto mo ba magka-cooking show? Yes po. Ay, ang galing nga. Alam niya kung gaano lang karami, oh. Oh, pawido-wido. Marunong. May nagturo ba sa'yong magluto? Ang galing. Ay, ako po, namana ko lang po talaga sa parents ko na. Pero tinuruan ka ba? Oh, Clarice, ganito dapat. Nagtatanong-tanong po ako, kunyari, paano magluto ng ganito ma, ganito pa, gano'n. Kasabilan nila sa akin, tapos gagawin ko. Ah, yun na yun. Yes po, dahil siguro mahilig din po ako kumain ng kung ano-ano pagkain. Kaya alam ko kung ano yung masarap, gano'n. Yan. So, cooking for your parents and therapy. Yes po. Kapag depressed ka ba, nagluluto ka o kumakanta? Both po. Ah, Actually, talaga? ang therapy ko po para sa akin is, Karen, is nag-grocery. Ay, ganon? Nag-groceries po talaga. Oh, dapat may budget. Yes. Pero, hindi ako nagbabayad. Chareng! Hindi ko tumadaan ng cashier. Chareng lang. Siyempre, yung po ang therapy ko, gusto ko tumitingin ako ng mga kung ano-ano sa aisle ng grocery. Yan. Ayun. Therapy pala niya. After nun, magluluto ako. Ayan. Tapos papatikim ko kila mama. Ayan. Fairness, ang galing niyo ha. Masarap. Minekos-mekos. Gusto mo ba ng cooking show? Yes po, para actually, yung po namin nagsasabi sa akin, mag-cooking Ah, show cooking daw ako. show. Pwede ka Tas mag-cooking gawin ko daw show. po lahat ng naluto ko sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi marami po kami doon naluto na imbento. Ang galing mo magluto sa PBB. Yes. Ikaw ang tagaluto doon. Saan Yes to po. nanggaling?
Miss Karen, namana ko po sa parents ko kasi talagang lumaki po ako na mahilig sila magluto talaga. Ever since nagbi-business sila dati po nung bata ako ng minsan mga kung ano mga gusto nila, mga lutong ulam, merienda ng bata po ako. So, namulat po ako na gano'n hanggang minsan sinasama ako ng mama ko mamalengke. Kaya alam ko po talaga yung mga rega-regado na usual pong hindi alam ng karamihan. Ano ang trabaho ng nanay at tatay mo nun? What was life like? Lumaki po ako na sanay ako kami-kami lang nila mamang magkakasama po talaga. Kami po ng kapatid ko, si Chrissy, at mama ko, tatlo lang po kami lagi dati sa bahay. Si papa nag-work sa ibang bansa. Parang once a year lang umuwi. Mula bata ako, alam ko na po talaga, isiman siya. As ano po siya, cook. Cook po siya sa barko. Ayun. At doon ka nagmana. Yes po. So, cook ang tatay Yes mo, po. kaya ka magaling magluto. Yes po. Hindi naman po ko technically tinuruan. Nakikita ko lang sa kanila. Hindi ko alam. Yun po talaga siguro namana ko lang po talaga. Nung bata po ako, syempre, iyak ako lagi tuwing umaalis si Papa. But nasanay na lang din po hanggang sa medyo nabawasan na yung pag-alis niya. Minsan 6 months na lang, 3 months. Pero may mga times po na hindi agad nakakasakay. So, may mga ganun pong mga panahon noon, yun yung magbi-business muna sila, merienda, para medyo may kinagkakakitaan pa rin po kami. Ang tawag nga sa'yo, kontesera. Ano ba ang buhay mo noon, Clarice? Kung kaya't kinailangan mong sumali sa mga contest. Kontesera po kasi bata pa lang po ako, Miss Karen. Actually, 5 years old po ako noon ako sumali ng singing contest sa barangay namin. And since then, nag-start na po na sumasali na ng mga singing contest. Kasama ko yung mama ko. Hindi naman po siya naging parang yun na yung bumuhay sa amin. But gustong-gusto lang din po talaga ng mama ko dati na nakikita kong sumasali sa contest. Kahit ako po nun takot. Pag nalaman ko may contest, nagtatago ako. Meron pa pong times minsan pinuputol ko yung cassette ko nun kasi ayoko nga po sumali. Kasi takot po ako sumali ng contest, but hanggang sa nasanay na lang din po ako. At natatandaan ko, sumali ka sa Star for the Night. Yes, Miss Karen. Kasabay si Sarah Yes Geronimo. po. 12 years old po ako noon nung sumali po ako sa Star for a Night. Nung semifinals po, doon ko po nakalaban si Miss Sarah. Hanggang nag-high school ako, doon medyo naglelo na. Minsan-minsan na lang po ako sumali noon. At nag-focus po muna ako sa pag-aaral noon. Sa dami ng sinalihan mo, did you ever feel, ba't ganon? Lahat sila sumikat na. Yes. Si Sarah, si Morissette, Angeline. Yes po. Si Charis. Yes. Po. May mga times po dati na kasabay ko, habang kumakain ako, nakikita ko na sila sa TV. Wow, nakakaigit naman. Sabi ko siguro hindi ako para sa singing. Kasi lahat ng kasabay ko, halos lahat sila, bongga na yung career. Ako, eto pa din. Tinamad na po ako mag-singing contest talaga po noon eh. As in, ayoko na po sumali. Parang ayoko na kumanta. Kasi parang, ano lang naman nangyayari? Hindi ata ako para dito. Feeling ko po hindi ata ako sa pagkanta. Baka may ibang nakalaan para sa akin. Ano ang pinakamasakit na sinabi sa'yo nung nagko-contest ka? Hanggang dyan ka na lang. Parang may ganun ako narinig po. Hanggang dyan ka na lang. Parang ganun. Pero ginawa ko na lang siya motivation, Miss Karen. So, masakit. Pero syempre, di ba, gusto mong patunayan na hindi lang ako hanggang dyan. Diba? Lumaba rin po kasi self-esteem ko talaga dati, Miss Karen. Kasi obese po talaga ako dati. Naalala ko, pag nag-audition ka, alam ko sabihin sa'yo, magaling ka pero mag-diet ka muna. Ganon. So, bagsak. Hanggang sabi ko, di talaga ako dito. Siguro dahil di ako artistahin. Ganon. So, nung The Voice, nakita ko po yung sa commercial. Di pa po ako masyado na-aware kung ano yung The Voice dati. Nakatalikod yung coaches. So, hindi nila ibibase sa ano itsura ko. Sabi ko, sali ka ako dito. Palagi mo, ba't ka pinili ni Sarah? Humarap po siya nung kumakanta ko siguro. Kahit pa paano, nagustuhan niya yung boses ko. Kasi po, after talaga nag-Star for a Night, Miss Karen, wala na po kaming contact at all. Hindi niya alam kung ano na itsura ko. Hindi ko nga po alam kung maalala niya pa ako noon by that time po ng blind auditions. But nung naalala niya ako, gulat na gulat siya. Oh my God, ikaw ba yan? Ganun po yung reaction niya. Naalala ko may sinabi po siya na, nauna ako sa panahon ko, pero tutulungan kitang dalahin sa panahon mo. Yun po yung sinabi niya dati. So, parang tuwan-tuwa ako. Nakinilabutan din po ako noon. And di naman po talaga ako pinabayaan ni Coach Sarah talaga. Actually, ang goal ko lang po nung gusto ko makatry ng blind auditions at gusto ko matry kung may haharap. At di ko po in-expect na aabot talaga ako ng grand finals. Even after po na The Voice, si Ate Sarah talagang tinutulungan ako, nibibigay na advice. So, sobrang isa po siya talaga sa masasabi kong naging mentor ko po dito sa list.
Your journey was difficult. Yes po. All those rejections, Yes po. did you ever want to give up? Sabi ko nga po bago sumali ng PBB, sanay ako po talaga na second options. Kunyari, hindi pwede isang ganitong artist, ako na lang muna. Steady na yung career ko, pero sabi ko, sige, okay na to, basta may work. Tinitingnan ko na lang po yung brighter side na hindi naman lahat nakakakanta sa ASAP. Lahat to, pangarap to. But ito, nakakakanta ko, nakakasama ko yung mga idols ko. So as long as sabi ko po may work, okay na ako doon. At di naman po talaga ako pinababayaan ng ABS-CBN. You're a good daughter. Talk about the hardship. Pareho po sila nagkasakit po dahil po sa diabetes, nagkaroon po ng complications. Almost 2 years na rin po silang nagda-dialysis. Classmates po sila, magkatabi sila sa dialysis, 3 times a week, MWF po ang schedule nila noon. Hindi ko in-expect po na nararanasan ko yung bagay na yan. Tingin ko po kasi dati sa parents ko, parang sobrang lakas, never sila magkakasakit eh. Until sa isang iglap po, nagkasakit, sabay. Sabay po sila nauna yung father ko. Actually, birthday niya po ngayon. Kaya, yeah, Happy birthday in heaven. okay. Birthday niya po ngayon. First birthday niya na hindi na namin siya kasama. Grabe yung experience ng Miss Karen. Imagine niyo yung isa nga lang po, mahirap na eh. Sabay pa. Meron pong mga pagkakataon talaga dati na inaasikaso ko yung pag-confine kay mama sa taas, sa hospital. Tatawagan ako, papa ko naman po nasa ER. So, hindi na po ako makaiyak din. Parang naisip ko, natutulala lang ako, Miss Karen. Lahat po draining siya emotionally, financially. Alam naman po natin na sa atin po sa industry, minsan may malalaki tayong TF, minsan naman may work na sakto lang, minsan walang TF, gano'n. So, sobrang gastos po talaga, Miss Karen. Hindi ko po in-expect na gano'n. Konting galaw, lahat bayad. Talagang mga ipon ko po talaga, napunta po talaga lahat. Lahat po talaga. Hindi ako pwede tumigil sa pag-work, but at the same time, kailangan ko rin sila alagaan po. Imagine ko, kailangan ko po mag-work, Miss Karen, at the same time. Minsan may tatawag sa akin, bigla ko kailangan ko umuwi kasi hindi okay papa ko, mababa yung oxygen saturation ng mama ko. Syempre, hindi ko kayang mag-work po ng ganun, uuwi ako. So, takot na takot talaga ako, Miss Karen, po nun sa mga tatawag sa akin bigla. Parang may trauma po ako pag may nag-message sa akin na ate or klang, kinakabahan na ako kasi alam kong may nangyayari. Pag-iisipan ko pa, sino kaya sa kanila? Sino na naman kayo may problema? Sobrang hindi ko po talaga in-expect na mararanasan ko talaga, Miss Karen. Feeling ko talaga dati nananaginip po ako na, oh my God, bakit ganito? Bakit sabay? And yung sister ko po is nasa Canada. Doon na po siya nag-work. So, ikaw talaga nagkikare? Yes po. Mahirap po, pero talagang niyakap ko na lang din po talaga siya kasi wala na akong magawa. Yun po yung binigay sa atin na pagsubok. Nang nawala po yung father ko, yung kinuha po siya, yung mama ko po is hindi rin talaga okay noon. So, nasa work ako noon, tinawagan ako, alam ko na yung mga ganun tawag. Kinakabahan na ako na, Miss Karen, ang iniisip ko si mama. Kasi umalis po ako ng bahay noon na hindi siya okay, medyo nagva-violent breathing yan. Naka-oxygen concentrator siya. Yung papa ko po medyo okay noon, but yun nga, yung papa ko daw po yung hindi bigla nagre-response na, hindi gumigising sa kama. So, sobrang lowest point ko po yung Miss Karen na imagine niyo po, nakaburol yung papa ko, yung mama ko po is naka-oxygen sa tabi ng coffin. Pag nagda-dialysis po talaga, Miss Karen, iba-iba po minsan ang nangyayari sa katawan eh. Meron pong malakas sila, merong matamlay, bumabagsak yung oxygen niya po ng 40, 50, nagbabayonet yung bibig. Takot na takot ako, nasabi ko nga po kay Papa, kinakausap ko siya, "Papa, mo naman kunin muna si Mama. Tulungan mo siyang lumakas pa kasi hindi ko pa kaya. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, hayaan mo muna sa amin. Hayaan mo muna sa akin si Mama kasi hindi po talaga okay si Mama nun." Sobrang hirap. Doon po yung takot na baka may iwan na ata akong mag-isa. But sobrang thankful po ako na ngayon okay po si Mama, Miss Karen. Hindi po siya naka-oxygen concentrator ngayon. Nakakapagluto siya ngayon minsan. So, tingin ko po talaga si Papa po yun. Talagang feeling ko pinalakas niya si Mama. But that's your biggest fear, Yes losing po. your mom. Yes po. Hanggang ngayon nga po, hindi pa ako makapaniwalang wala na yung Papa ko. So,
What more po na di ko ma-imagine na mawawala pa po yung mama ko. So, ngayon talagang binubuhos namin lahat ng kapatid ko sa mama ko, lalo na siya na lang po yung natitira ngayon. So, today is your dad's birthday. Yes. Have you fully recovered from No. losing him? Hindi pa po talaga. Actually, kanina, binati ko siya sa social media and na-imagine ko last year talaga na nagsa-celebrate lang kami, kasama-sama. And ngayon, wala na siya. So, nakakapanibago po talaga. Dapat ngayon, sanay na nag-video na yan, nagluluto, ba't ngayon wala? So, nakapanibago. Sobrang na-miss ko na po yung papa ko. Do you have a song for him? Yung favorite po talaga niya kanta na kinakanta is Just Once. Ano yon? Konting kanta para marinig naman kita. Just once, can we figure out what we can do it wrong? Why would never last for very long? What are we doing wrong? Wow! Favorite niya po yan. Ever since talagang go-to karaoke song niya po yan. Oo. At ito na ang niluto ni Clarice. Oh my gosh, let's try it. In fairness, and I have to say, ang Boro restaurant here in Quezon City, ang ganda. I'm so impressed. Thank you, Bernard. Look at naman ito, ang inihanda niya. Satisfied Ang customer bongga. here. Okay, Kain tayo. tingnan natin. Kain na tayo. Kain na tayo, everybody. Let's go. Kain na kayo, Hirap di ba? tuloy at Food stop napul- ba kayo? Dear, let's eat there. Correct, ang sarap. Alam mo, sa matindi mong journey sa career mo, you've had many supporters too. Yes, bro. And one of them was Vice Ganda. Yes, si Memes. Actually, doon po ang di ko rin talaga alam, Miss Karen. Hindi ko po alam kung ano nakita niya sa akin. But sobrang thankful po kay Meme dahil yun nga po yung first concert ko, major concert ko siyang nag-produce. And after po, no, talagang mini-message niya ako kung yung look ko ba nung araw na yun is gusto niya. Yung mga buhok ko ba gusto niya. Parang talaga feeling pa po nung iba siya ang manager ko. Sobrang thankful po ako kay Meme dahil Nakita niya talent yes mo. po siguro. Pero posible bang naawa din siya? Siguro po, yun po sabi niya sa tweet eh. Parang sabi niya is, nasasayangan daw po siya sa talent ko na dapat maraming nakikinig sa akin. So, You should be a bigger yeah, star. Parang ganon. Parang deserve ko daw ng mas malaki pang audience. So, yun po yung nakita ko lang na tweets after kung lumabas sa bahay ni Kuya. Sobrang touch na touch ako kasi talaga palang sinusuportan ako ni Meme kahit nasa loob po ako ng bahay ni Kuya. Now you're blonde. Yes! Actually, may consent po ito ni Meme. But more than that, hello, ang bewang po niya 23. Ang liit-liit. Hindi, nag-gain up ako ng weight sa loob, Miss Karen. Isalagay na to? Pakita mo, dear. Pakita mo ang payat niya. What did you do? How did you lose weight? Ikaw ang nagsabing obese ka noon. Tignan niyo naman to. Oh, diba? So, ano ang sekreto? Revenge of Clarice. Anong ginawa Ang sekreto ko po talaga, Miss Karen, ang diet ko po is IF. Okay. Intermediate fasting. Intermittent. Talagang kumakain po ako, may window hours. Ano yung, kailan ka kumakain? Usually, nag-start po ako 3 p.m. Hindi pa po kumain, kaya orderan mo na ako. God, wait, mag-aalas 5. Hindi po, okay lang po. Hindi pa po ako gutom eh. Nag-coffee lang po ako ngayon. Nasanay na po eh. And Nasanay that's na why po you talaga. lost weight. Yes po. Yes po. Unti-unti binabalik ko na po ulit. Sa loob ng bahay po kasi talaga wala na kaming diet, Miss Karen. Kasi Walang wala po food. kaming sense of time dun eh. Okay. Tipid po ang ulam namin pero more rice. Oh, Ayun, wow, kahit naku, merienda namin nun, kanin, kahit pa ketchup lang ulam namin or toyo, inuulam po namin minsan chichirya. Talagang wala na kami paki sa diet nun kasi Oo. basta makakain kami. But did you want to lose weight too because of your parents? They were diabetic. Yes They po. had complications. Yes po, talagang sinasabihan din po talaga ako ni mama, ng mga relatives ko na mag-ingat.
Kasi both sides ko diabetic talaga. So mag-ingat daw po ako kasi nakakatakot. In real life, naging mom ka sa tatay at nanay mo. Yes, po, In parang real ganon, life, yes. naging nanay ka nilang dalawa. Yes, po. Kaya sa bahay ni Kuya, naging nanay ka din. Yes, ang naging mom. Ang nakakatawa po dyan, Miss Karen, hindi ko in-expect na ako po yung magiging pinakamatanda. Nagulat ako nung pagkakita ko sila lahat. Lo! Mga bagets! Mga bagets kasama ko! Oh my God! Noong una nag-a-adjust pa po ko kasi Gen Z lahat sila. Ako lang po millennial dun eh. Meron na silang mga common friends. Lahat sila artista. Umaarte. Ako lang po yung singer dun. And hindi ko po in-expect talaga ititreat nila ako as parang mama nila Oo. dun, ate. Stricta ka ba? Kasi nakilala ka sa OA. Si Bia ka nga nakausap ko, hindi ko manggis, ba't ikaw pa yung mas galit? Oh, eh! Liit-liit na bagay. Naging leader din naman kayo. Sorry kung natapakan yung pagka-love team nyo. Bilang lang po yung oras namin nun eh. Bawal talaga kami magsalita ng Miss Karen. So, kailangan madaliin namin yung oras. Kumakain po talaga ng oras, every words na sasabihin namin. So, andun yung tension sa task, andun na yung ang daming iniisip. Kaya siguro nagkaroon ng misunderstanding. Naayos naman po namin. Nag-usap kami. Parang sa normal household lang po talaga. Parang mga kakapatid, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. But ang yun nga po sabi ko, importante is naayos po namin. Oo, What did you... OA? Yun nga, OA? Yun lang po talaga yung nasabi kong salita nun. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin po in-expect na i-ere siya. Tsara. Nagulat ako paglabas ko, yun na po yung sabi nila. Ala, ba't alam nila yun? Talaga nakalimutan ko talaga, Miss Karen, na may camera talaga. Oh my God. Umere nga siya. Ganon po yung nasa isip ko nun. What lesson did you learn sa bahay ni Kuya? Talagang, Miss Karen, ang natutunan ko po talaga doon is pakikisama. Iba-iba po talaga ng ugali. Iba-iba ng kinalakihan, iba-iba ng paniniwala. Lahat po kami, nag-adjust kami sa ugali ng isa't isa, nag-adjust po kami sa mga rules ni Kuya. So, ayun po, natutunan ko talaga pakikisama, Miss Karen. Talagang lawakan po namin yung pag-uunawa namin. At napanood ka ng nanay mo sa PBB. Yes po, nakapasok siya. What was it like for her? Sobrang tuwan-tuwa po siya. Actually, hindi ko po in-expect na kakayanin niyang bumiyahe. Galing lang po siyang dialysis daw po noon, dumiretso siya sa PBB. Kaya medyo nahihilo po siya noon, pero alam ko naman si Mama, pag ganyan napapanood niya ako mag-perform, yun yung nagpapalakas sa kanya. Kaya nga rin po ako, Miss Karen, na sumali ng PBB dahil siya rin po talaga nagsabi na gusto ko tang mapanood gabi-gabi. Sinabi niya yun? Yes, sabi niya. Kasi sabi ko po nung una, parang ayoko mag-audition, kasi paano ka? Paano ka wala kang kasama? Ayoko po mag-overtake ako sa loob ng bahay. Siyempre, wala kaming cellphone doon, Miss Karen. Wala akong contact sa kanila. At sabi niya, sige na, ako bahala. I-try mo lang, magiging para lumakas ako. And wala kang pride. Hindi ka mayabang eh. Yung iba niyan, ako, magpi-PBB, nag-aasap na ako. No, wala kang ganun. Oo, talagang, noong una po, nag-alangan ako, pero hindi po dahil doon. Nag-alangan ako kasi sabi ko, kaya ko ba yung mga task doon? Fan talaga ako ng PBB, Miss Karen, but never ko in-imagine sarili ko na papasok ako doon. Kasi hindi naman na po siya singing contest. Yung mga challenges doon, mapapalayo ko sa family. But kinaya ko, Miss Karen, and isa po siya sa mga bagay talaga na hindi ko pagsisisihan ginawa ko. Ang tagal-tagal, ikaw yung second option, sabi mo. Yeah. Ngayon, wow, I have my shining moment Yeah. and nakita ng nanay mo. Sobra, di ko po in-expect, Miss Karen, na yayakapin ako ng tao doon sa PBB. Kasi hindi naman po, minsan din na kami aware po doon na may camera eh. Kung ano lang po kami sa bahay, parang feeling namin nasa outing po kami, ganun, pansol. Sa Tagaytay, ganun po yung feeling namin dati talaga na nawawala sa isip namin, sa PBB nga pala tayo. Kaya minsan kung ano-ano na nga pinagkukwentuhan namin doon. Nakakatuwa po na nakilala yung side ko na yun ng mga tao. Nagulat ka ba na pinagkakaguluhan ka na? Yes. Paglabas ng house. As mom pa nga po tawag sa akin, nakakatawa. Diba? Clarice, Yes. as mom. 12 years na po ako sa showbiz, Miss Karen, but never ko na-experience yung ganyan na kahit sino nakikilala ka. Hindi ko po in-expect. Usually po kasi pag ganyan mga diva-diva, nakakakilala lang sa'yo mga Bex, mga mahilig sa divas, mga mahilig sa singers, but yung mga Gen Z, mga bagets, di ka na po yun kilala kasi iba naman po yung hilig nilang pakinggan eh. So ngayon nakakatuwa po, matanda, bata, nakikilala na po ako, tapos basta blonde, feeling nila, ako na yun. Nakakatawa, Miss Karen. And ngayon, di pa rin po ako makapaniwala actually po.
Dati po parang kontento na po talaga ako, Miss Karen, na sabi ko kahit di ko na ma-reach yung mga ganyang fame, basta longevity, basta nandiyan ako kahit papano. Basta kumikita. Yes, kikita. Kasi nag-enjoy din po ako eh. Kasi ito po talagang gusto ko kumanta, mag-perform. Sabi ko kahit ano, bigay ko na, tanggap ko na kahit hanggang dyan lang ako. Basta alam ko nga, kikita ako, may work ako at napapasaya ko yung magulang ko yung mga Ito na yung time para sabihin sa inyong lahat that I'm not straight. I am bi. Yes, I have a partner for 4 years. Her name is Trina. Love wins. And I guess, komportable na akong sabihin sa inyo lahat with Michelle Di pa. You did something extremely brave Yes. in po. PBB. Yes. Hindi gagawin yun ng lahat, ha? Why did you do that? Miss Karen, actually, nung inalok po sa akin to PBB, yan po yung una kong inisip. Sabi ko, hindi ako pwede papasok ako sa bahay ni Kuya na hindi ko siya sasabihin sa tao. Teleserye na totoong buhay po yun, na itatago ko po yung fact na yun. Sa loob po ng bahay ni Karen, hindi ako nahirapan gawin po talaga siya actually. Hinihintay ko lang po yung moment kung kailan ko sasabihin. Lalo na alam ko, ang sarap pong gawin yun, napapaligiran ka ng mga tao, alam mong tatanggapin ka. So sabi ko, kaya ko na. I think this is it. Ito na yung tamang panahon para... Pero hindi ka ba natakot? Naku, baka hindi ako tanggapin ng ilang viewers. Nung una po, Miss Karen, baka maapektuhan yung career ko, hindi lahat matanggap ako, i-judge ako, or yung mga ka-work ko is magbago pagtingin sa akin. But para sabi ko, wala na akong pake. Gusto ko na talagang maging malaya. Kasi ang hirap po talaga na may tinatago, Miss Karen eh. Wala na po akong pakialam nun. Hindi ko na inisip na baka ang dami kong bashers. Ang naramdaman ko pa lang po nun talaga is lumuwag yung dibdib ko, Miss Karen, by that time. Nung nasabi ko siya, sobrang, para akong nabunutan ng tinik. Ngayon, ang sarap-sarap sa pakiramdam po na wala akong tinatago. Nagmamahal ka ng malaya, tanggap ka ng mga tao. Miss Karen, sobrang saya po, sobrang hindi ko po pinagsisihan yung ginawa ko yun. Apat na taon na pala ang relasyon niyo Yes po. ni Trina. Yes, 4 years. Did your dad know? Yes po, Miss Karen. Did your mom know? Yes po. How did you come out? Randomly lang po, parang pumunta kami sa bahay. Kasama ko si Trina, no? Then parang siguro nagtaka sila. And then tinanong ako ni Mama, sabi niya, ang term pa po ni Mama nun, sabi na, tumboy kayo. Tapos tawa ako ng tawa. Parang, ayun na po, alam, hanggang sa sinabi ko po sa kanila na, yes. Or never ka nagka-boyfriend? Never po. May mga almost, but never po talaga. And boyish ako noon, nung bata ako. May times so nagtataka ako dati, bakit nagkaka-crush ako sa, nagkaka-crush ako sa lalaki? Nagkaka-crush din po ako sa babae. Ano ba to? Malito, gano'n. Tinaray ko pigilan hanggang sa, hindi po, hindi mo talaga siya kayang pigilan, Miss Gary, kung ano yung nasa loob talaga ng puso mo. Hindi po talaga ako nahirapan sa phase na yan, Miss Karen. Talagang tinanggap ko talaga ako ng parents ko. Kasi siguro matagal na nilang nararamdaman po. But hinihintay lang po nila siguro na ako mismo yung magsabi. I'm curious, have you had other relationships with women before Trina? Never po. Never. And So this is the first and Yes. only and serious. Actually, bukod po sa partner ko talaga siya is para talaga ako nakahanap ng best friend ko po talaga, Miss Karen. Sa lahat po ng pagsubok na naranasan ko, nga po pinagkakwentuhan natin kanina, hindi ko po siya makakayanan kung wala po si Trina sa tabi ko. Siya po yung naging support system ko, Miss Karen. Siya yung nagpapalakas ng loob ko. No, kasi may mga times po talaga dati na parang gi-give up na ako, parang hindi ko naataka yung mga pagsubok. But siya po yung nagpapalakas talaga ng loob ko, Miss Karen. At never niya ako iniwan sa mga pagkakataong yun. Do you want to get married? As of now, hindi pa naman po. Wala pa po sa ano yan. But, tingnan po natin. Tatawa ako. But syempre, ayoko naman po magsabi ng tapos. But tingnan po natin. Ayan. What do you say to people that say it's a sin? Well, may ganun po talaga. Hindi naman po talaga natin mapiplease lahat ng tao, Miss Karen. Iba-iba po talaga ng paniniwala ang mga tao. But as long as kami po, wala naman po kami tinatapak ang mga tao. Nagmahal lang naman kami. Kumbaga, kung ano yung kinakain yung ganun yung kinakain namin. So, sana eventually matatanggap din po nila yung mga taong katulad namin. Clarice, ano ang pangarap mo sa buhay mo?
Pangarap ko sa buhay ko is mas mapasaya ko lang po talaga yung mama ko. Yun lang po talaga. Kung dito lang po si Papa, feeling ko sobrang saya po niya sa mga nangyayari sa akin ngayon, Miss Karen. Yung mga na-experience ko ngayon, magkaka-concert pa po ako this September. So, yun lang po talaga. Ang goal ko lang po talaga ngayon is ibigay po lahat sa mama ko. Hanggat nandito po siya. Ano ang kanta mo sa buhay mo, para sa sarili mo? Tingin ko po is The Climb. So it's gonna be another mountain. Oh, it's gonna wanna make it move. Oh, it's gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Ganda naman. And now this is my climb. Sa lahat po ng tao na nakakaranas po ng mga naranasan ko before or yung mga rejections, yung mga pagsubok, don't lose hope. Huwag kayong sumuko, basta maniwala kayo na may tamang timing para sa lahat at hindi kayo pamabayaan ng nasa taas. God's timing is always perfect po talaga. Kumbaga, hindi niya ibibigay sa iyo ngayon, but sa takdang panahon, ibibigay niya yan kahit hindi mo hilingin.